Magandang gabi po sa ating lahat. Ganon din po dun sa ating mga member na nanonood po ngayon sa ating FB Live. Tayo po muna ay tumayong lahat para sa ating panimula. Hayaan niyo muna po akong basahin ng aklat ng Awit 62 verse 5 to 8. Tanging sa Diyos lang ako umaasa, ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Verse 6, tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at ang aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Verse 7, ang kaligtasan ko at aking karangalan ay buhat sa Diyos, nasa Kanya lamang. Malakas ko siyang tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kanlungan. Verse 8, mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala tayo sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang sa ati lulunas. Purihin ang salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tanging sa iyo lamang po kami umaasa, Panginoon, at kumukuha ng lakas para po sa aming mga hinaharap na problema sa buhay. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Kaya dapat lang po, Panginoon, na patuloy kaming magpuri, magpasalamat sa iyo at sumamba sa lahat ng oras. Ganon din, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Sadya man po ito, hindi sadya, Panginoon, na hinihingi po namin ito ng patawad sa inyo. At ganoon din, Panginoon, sa oras na ito, naway linisin niyo po ang aming mga puso't isipan upang walang balakid po sa aming pagsamba ngayon at lalo na po sa maririnig naming mga mensahe po sa gabing ito. Tinataas din po namin sa inyo, Panginoon, ang mga tatayo sa inyong harapan. Naway gabayan niyo po kami, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At para po sa ating awitan, ay pangungunahan po tayo ni Sister Jade Delen. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang mga aawitin po natin ngayong hapon na ito ay Kaming Katagpuin at Dakilang Katapatan. Nawa ang mga awitin po na ito ang maging daan upang maihanda natin ang ating mga sarili sa ating pong prayer meeting at pananambahan at mag-focus tayo sa ating Diyos na dakila at tapat. Sumasamba sa iisang Diyos.
Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, sa bawat bighati. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Aming Panginoon, totoo yung aming inawit na kung iisipin namin, magunaw man ang mundo, maging sa panahon namin ngayon, Ikaw ang siyang Diyos na nananatiling tapat. Maging sa panahon po ng aming mga ninuno, maging sa panahon po ng inyong mga tao, ng inyong mga anak na nababasa namin sa iyong salita, patuloy naming nakikita at nararanasan ang iyong katapatan. Kaya maraming salamat, Panginoon. Kayo ang siyang mapapurihan sa lahat po ng gagawin namin ngayong hapon at maging sa aming po mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Sister Jade. At ngayon po ay dumako na tayo sa ating pasasalamat. Pang ihayag ang ginawa ng Diyos sa ating buhay ng mga nagdaang araw. Ako muna po.
I praise and thank you, Lord, sa answered prayer na noong nakaraang linggo po na hiningan ko kayo ng prayer para po sa aking apo. Salamat po, na-operahan na siya noong nakaraang Wednesday. Tapos po, ngayon naman, tatanggalin na po yung tahi dun sa kanyang opera. Kaya salamat po sa Panginoon sa patuloy na paggabay sa buhay ng aking apo. Ganon din po sa aming pamilya, patuloy na pag-iingat sa araw-araw na trabaho, ganon din sa kalakasan na ipinagkakalob ng Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. Magandang gabi po sa lahat. Ako din po ay nagbabalik ng mataas sa papuri at pasasalamat sa ating Panginoon dahil po sa karagdagang taon na ibinigay niya sa akin. Bagamat marami kaming pinagdaan ng pagsubok, pero nagiging matatag po kami dahil po sa salita ng Diyos. Napakalaking bagay po talaga ng pag-attend ng gawain. Marami kang problema, marami kang dinadala. Dahil sa salita ng Diyos, nangungusap ang Panginoon. Tinutulungan Kanya, tinuturuan niya Kanya doon sa mga bagay-bagay kung paano po ma-overcome. At nagpapasalamat po ako dahil lumabas kami May 1 ng alas 7 ng gabi. Kinabukasan, hindi ko po inaasahan. Hindi po namin inaasahan kasi mga tulog pa kami. May dumating kaming bisitang dalawa. Special po sila para sa akin dahil sila po ay tinuturing kong kapamilya. Mula pa nang ako ay makakilala sa Panginoon, sila na yung nakasama ko. At marami akong natutunan sa kanila. At personal po ako nagpasalamat noong araw na sila'y pumunta sa amin. Kaya, tsaka yung aming relasyon bilang magkapatid. Sabi nga ni Rita sa akin, akala namin, sila yung maglilibing o kami ang ipalilibing nila dahil sa tagal na ng panahon na pagsasama. Pero salamat po na ni-restore ng Panginoon yun. Saka salamat din po sa Panginoon dahil sa mga panalangin nyo, talagang napakalaki po ng ginawa ng Diyos sa amin. Lagi po ako nag-iisip, pero ang Diyos po lahat ay binibigay ko sa Kanya kasi ang ating kakayanan talaga namang may limit, di po ba? Tsaka yung salitangan yung hinatid nung Miyerkules, inabot namin yun, medyo huli na kami. Napakalaga po ng oras. Katulad po sa buhay kong senior na, kumbaga kami po ay nasa kahapunan. So salamat po dun sa reminder niya. Ang Word of God ay para po talagang, kaya po kami laging nandito sa church, dahil yun po ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Panalangin ninyo, yung patotoo, yung relasyon natin sa bawat isa. Yung Word of God na para bang tabak, sinasampal-sampal ka o tinataga ka para magising ka spiritually. Kaya ang lahat pong ito ibinabalik ko sa papuri at pasasalamat sa Diyos dahil tunay na kaibuti niya. At sa Kanyang biyaya lang po kami talaga umaasa. Salamat po, sir. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa bigay niyang oras at pagkakataon na kimakaten ngayon dahil 2 linggo po akong di nakaten dahil may pasok si Abby. At malungkot po na balita kasi baka sa June hindi na ako maka-attend kasi sabi ni Abby, binago na raw yung patakaran nila sa opisina, araw-araw na raw siyang papasok. Nalungkot ako sa balita na yan pero wala akong magagawa, talagang ganun. Kumbaga, inaano ko lang kay Lord na siyang nang gumawa ng paraan para maka-attend ako rito. Dahil sa totoo lang po, pag
ako yung attend dito sa prayer meeting, malaking bagay po sa buhay ko yun kasi pag kang tao kumbaga may araw-araw na may dinadala kang stress, nakakapagpaluwag po ng kalooban ang pag-attend sa church. Kumbaga, nakakarinig ka ng mga salita na nakakaano sa damdamin mo, sa kaisipan mo. Hindi ka tulad ng pag nasa bahay ka na ang mga kakasama mo, mabait. Nakaka-stress po talaga. Kaya sa Diyos po ako humihingi ng tulong at ng awa dahil sa binibigay niyang kalakasan sa akin na napapagtagumpayan ko po lahat ang mga pagsubok na binibigay niya sa akin, hirap man o madali, sa kanya po niya alay ang lahat ang damdamin ko sa buhay. At saka napakahirap po nung isinuko ko na po kay Lord lahat ang sa buhay ko. Kaya po ngayon, dati hindi ako nakakatulog. Ngayon hindi. Kumbaga, paghiga ko ng nakakatulog agad ako. Kumbaga, yung wala akong masyadong iniisip. Sasabihin ko kay Lord, Lord, ikaw na po bahala. Tulungan niyo po ako, yun lang. Basta sa kanya ko binibigay lahat ng mga ko sa buhay. Sa Diyos po ang papuri. Isang mapagpalang gabi po para sa atin lahat. Ako po ay nagbabalik ng papurit pasasalamat sa ating Panginoon. At muli ko pong natunghayan o nasaksihan ang kanyang kabutihan, ang kanyang kaluwalhatian para sa akin, sa aking pamilya. Maraming salamat sa Panginoon sa pagpuprovide ng lahat ng aming pangangailangan hanggang sa isilang ng aking asawa ang aming anak na munting regalo na kaloob sa amin ng Panginoon. Maraming salamat sa mga taong kanyang ginamit upang kami matulungan, pinansyal, sasakyan, yung doktor na ginamit niya upang maalagaan si Mean hanggang sa simula hanggang sa huli. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa mga kapatid na patuloy na nananalangin para sa Kanya. Ipinagpapasalamat ko rin sa Panginoon yung taong kanyang ginamit upang ang aking anak ay muling makapag-aral dito sa Balga. Maraming salamat sa Panginoon. Kulang ang pasasalamat dito sa harapan para sa sabihin ang kagandahang loob ng Panginoon. Wala akong masasabi kung hindi pasalamat at papuri lamang para sa Kanya. Maraming salamat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa provision, sa protection, sa good health, at saka po sa strength. Papasalamat po ako sa Panginoon nung mga nakakaraan na medyo nagka-problema kami kay tatay, tapos sa bahay, tapos sa trabaho ko. Pero parating nandyan si Lord, nagpapasalamat ako na yung mga Word of God, every Sunday, every prayer meeting, at saka dun sa aming every Sunday na kina Ma'am Share. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi lahat yon naging strength namin nung panahon na medyo tagilid yung aming sitwasyon. Minsan, pagka tinuro din ni Lord na dapat pala maging grateful ka kung ano nangyayari sa'yo. Maging grateful ka kung anong binibigay ni Lord. Minsan kasi, pag nagkakaroon ng pagsubok, may time pa na nagtatampo ka, naiinis ka. Meron ding pagkakataon na minsan na lagi ko pa naman pinagpe-pray na sana maging mabait ako. Pero minsan parang mas okay pa yung hindi ako mabait. Medyo nakakaganti ako na
mahirap mag-control, pero salamat sa yung minsan galit ka na gusto mong suntukin yung katabi mo, pero dahil Kristiyano ka, hindi mo siya pwedeng suntukin. Tapos minsan, gusto kong ilaglag yung katabi ko, o kaya yung boss ko gusto ko siyang sipain, pero hindi ko pwedeng gawin kasi sayang naman yung napag-aralan ko, yung prayer ng mga kasama ko, yung testimony ko. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng message every Sunday. Talagang yung kailangan mo maging palaka, kailangan mo na yung maging matatag yung wall, ganon. Kailangan na maging matibay yung stand mo bilang Kristiyano. Pero lahat yon pagka nasa pagsubok ka, kailangan hawakan mo pa rin kahit inis na inis. Alam niyo po yun, napakahirap kalaban ng sarili mo. Na minsan, gusto mong, ang buburara niyo, gusto magsalita ng di maganda. Pero salamat sa Panginoon na napagtagumpayan namin yun. At salamat sa Panginoon na ang kilang pala doon ay maging grateful ka lang kahit anong sitwasyon. Kaya pinasasalamatan ko si Lord na sa mga nangyari sa buhay. Ano ba yun? Gusto kong gumanti hanggang ngayon pero kailangan mag-control. Hindi makatulog kasi gusto kong gumanti talaga. Gusto kong bawian. May isasagot naman ako sa sinabi niyo, may pa-rebound ako doon, pero ano na lang ang magiging testimony. Kahit minsan yung pagsubok talaga ginagamit sa katatagan bilang Kristiyano. Pero thank you Lord na na-prove ko talaga sa kahit papano, binago na ako ni Lord ng konti. Pero konti pa siguro, para makokontrol ko na rin ang lahat. Kaya makontrol na ni Lord yung medyo devil side ko. So, medyo 60-70 na tayo ngayon. Kaya papurit pa salamat sa Panginoon. Hello po, magandang gabi po sa ating Diyos at sa ating lahat. Ako po gusto ko po magbalik ng papuri sa Diyos, sa kabutihan niya, sa aming buhay ni Sister Mel. Anniversary po namin bukas. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Tawa, talagang nakakasabi kang magpuri sa Diyos, sa kabutihan niya talaga. Talagang, na kahit sino pa man, Jesus, ikaw lamang. Amen? Talagang si Jesus, napakabuti niya talaga sa ating buhay. In Jesus' name, Kanina kasi napapansin ko, para ang lungkot nyo. Parang hindi tayo pinagpala ng Diyos. Pinagpala ba ng Diyos sa lahat? Pinagpala tayo ng Diyos Ba't pa parang hindi makita? One more pa ba? Alam niyo, napakasarap. Kahit napakarami namin pinagdaanan ni Sister Mel, ako ayaw kong gumanti. Kasi pagka ako ginantian, ang laki ng baraso niyan, baka kung saan ako abutin. Hindi. Talagang kami mga lalaki lagi kaming pagmamahal lagi yung aming pinanghahawakan kasi mahirap gumanti. Iba yung puwersa ng lalaki. Ika nga binigayan sa iyo ng Diyos hindi para saktan, bugbugin, gawin panchimbag, kundi yun dapat mahalin. Kaya ako po nagpapasalamat sa Diyos at binigyan niya po ako ng isang partner na mabait. At salamat din po sa Balka pong ito, sa pamilya po ng Balka, na kami ay naging pamilya na rin ngayon. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Amen! Dapat kasi maging masaya tayo Ala naman patay rito para maging malungkot tayo. Amen? Napakasarap po magpuri sa Panginoon.
ako po ito ang tuwa pagdating po ng linggo. Kasi nandoon po yung galak, sabik, ang lagi ko lang po inaalala, yung aking katabi baka kasi sa sobrang sigla ko ay tamaan. Kaya ako po, palagi po ako talagang gumigilid doon. Kasi, in Jesus' name. Ayun po, gusto ko pa rin po ipagpatotoo yung aming tahanan po dito sa sa Mulawin. Nang una po namin kasing tumira dyan, medyo malungkot kasi wala pong pintuan. Gusto mo isara yung pinto, walang pintuan. Gusto mo isara yung bintana, walang bintana. Pero ngayon po, meron na po siyang steel window. Meron na rin po siyang pintuan kahit na papaano. Nandoon po yung kabutihan ng Diyos. Kaya hindi po talaga po pwedeng hindi ka magbalik ng papuri sa Panginoon. Lalo't, tako po, parang ayaw ko na umalis dito sa harap. Ang dami ko pong ipagpapasalamat. Sa dami po ng mga nagpipray sa amin. Alam ko po na ang lahat po na nandito ay mapapanalanginin. Ang lahat po yun na ginagawa sa amin ng Diyos, hindi po puro kami ni Sister Mel lang nananalangin. Meron tayong 4 na pastor na talaga namang nakita ko kung paano po sila talagang manalangin. Mga kapatiran, mga leaders ito. Nakakatuwa na meron kang isang pamilya na tulad nito. At salamat po sa Diyos. Kulang po talaga ang pasasalamat. Gusto ko pa pong sumayaw sa pag-awit. Kaya lang baka abutan tayo ng alas 9. Sa sunod na lang po siguro ulit na linggo. Kaya sa Lord po ang papuri. Salamat po. Sa sunod ko na po ikwento yung sa Bakalan kung gaano po kasaya. Ayan po. May hahabol pa po ba? Kung wala na po, i-reserve nyo na lang yan para sa susunod na prayer meeting. Ngayon naman po ay pangungunahan tayo ni Sister Baby para po sa ating closing prayer, Thanksgiving. Magandang gabi po sa ating lahat. Tumayo po tayo bilang paggalang sa ating pong prayer and thanksgiving. Dakilang Diyos at aming Amang nasa langit, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa iyo sa gabing ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa iyong katapatan, sa walang hanggang pag-ibig na patuloy na ipinadarama mo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa kagalakan, sa kapayapaan, sa patuloy na pagpapadama mo ng tunay na kauhawan sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong provision sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa iyong tugon sa lahat po ng aming mga panalangin. Maraming salamat po maging sa idinagdag mong taon at anibersaryo ng kasal sa amin pong mga kapatid na nagdaos nito. Maraming salamat po, Panginoon, sa kagalingan, sa kalakasan, sa iyong tugon sa lahat po ng aming mga pangangailangan, lalong-lalo na po sa panahon ng pagkakahospital, sa financial provision, Panginoon, sa lahat po ng bagay sa aming mga buhay. Maraming salamat po, aming Ama. Tunay na napakabuti mo sa amin. Tunay na dakila ka po sa lahat ng bagay sa aming mga buhay. Marami kaming pagkukulang, pero kailanman, Panginoon, hindi ito naging hadlang upang patuloy na maranasan, ipadama mo po sa amin ang inyong kapangyarihan, ang inyong kalooban, at ang inyong dakilang pag-ibig mula noon hanggang ngayon, ito'y aming nararanasan. Ama, maraming salamat po. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Thank you po, Sister Baby. At ngayon naman po ay ihanda natin ang ating mga puso't isipan para po sa message na dadalhin sa atin ni Sister Roan. Hindi ko alam kung matatanggal yung kaba ko sa ginawa ni Tito Ruel eh. Anyways, ako din po gusto kong magpasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya po sa buhay ko, sa buhay ng aking pamilya. Isa pong pinagpapasalamat ko and highlight siguro nung week na nagdaan is yung magkaroon kami ng time. Kasi nagkakaroon lang kami ng official talaga na family picture pag may ganap dito sa church, may reunion. Kumbaga hindi talaga intention na magpa-picture. Parang may event lang talaga kaya na ano kami magpa-picture. Pero last Sunday, nagawa namin yung ganong bagay. And salamat kay Lord kasi siguro simple lang para sa iba, pero parang para sa amin, ano na siya, malaking achievement na siya na hanggang ngayon, ganon, buo yung pamilya namin. And doon ko din po nakita na yung kabutihan ng Lord, yung dating pinapanalangin, na dati po kami lang magkakapatid nandito, pero buong family namin nandito na naglilingkod sama-sama sa Panginoon. So, doon sa mga ganong reminder, salamat kay Lord kasi ang sarap namnamin, ang sarap isipin, yung blessing ng Lord ay nag-uumapaw. Hindi lang siya basta yun lang, pero nag-overflow talaga. Yung bangka po, tatao ba, no? Ba't ayaw niyo po maupo dito? No? Or mga kabataan po talaga dito. Ganun po ba ang division natin ngayon? Hindi naman po nadidiliman yung nasa likod. Parang natutulog na po yata yung nandyan sa likod eh. Anyways, sige po. Tayo po ay magsimula na sa ating mensahe ngayong gabi. Stewardship. So, may tanong lang po ako. Ano ang unang pumapasok sa iyong isipan sa salitang stewardship? Kailangan ko po ng sagot. Ano po ang pumapasok sa inyong isipan pag nabasa or narinig niyo po itong salitang ito? Ano po? Tagapag-alaga. Ano pa? Ano, Kuya Jeff? Tagapaglingkod. Ano pa? Mamaya may na dyan, superhero na dyan. Ano pa po? Tita Melly? Tagasunod. Taga. Katiwala, sabi ni Ma'am Yeng. Meron pa po ba? Ayun. Anyways, tama naman po yung mga sinabi niyo. Pasok pa rin naman po doon. Merong mga ilan po din na nabanggit habang ginagawa po itong mensahe na ito. Pagka daw po yan, nakita yung word na yan, pwedeng pumasok sa isipan ng isang tao, pera, bagay, responsibilidad. At yun nga po yung kanina, katiwala, tagasunod, tagapag-alaga. Ayun, tagapag-alaga. So anyways, sa mga nagdaang linggo po, marami na tayong natutunan tungkol sa ating tema. Mula sa mga parables, yan, marami na po tayong nung mga past Sundays, dumaan na po tayo dun sa mga parables, inaral na po natin yon. Maging sa iba't ibang bagay na hindi lang basta material, pero pinagkatiwala sa atin. At meron din kung para kanino ang nararapat. Yung last Sunday po natin na pinag-aralan. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Let's pray po. Aming Panginoon, we thank you Lord sa oras na ito na dinakaw niyo po kami dito sa aming sambahan, Panginoon. We thank you Lord sa patuloy na pag-iingat niyo po sa bawat isa. At Panginoon, dalangin po namin na ang salitang mapapakinggan namin ngayong gabi, Panginoon, ay hindi lang ito dumaan sa aming mga tenga, kundi maging dumaan ito sa aming mga puso at mai-apply po namin ito sa aming mga buhay. Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran, kayo lamang po ang maitaas, kayo lamang po ang maluwalhati sa gabing ito. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng aming gagawin sa aming prayer meeting. In Jesus' name we pray, Amen.
Sa gabi pong ito, nais ko pong ibahagi ang ilang mga puntos bilang isang mabuting katiwala. Una, yan, bilis lang tayo. Bilang isang mabuting katiwala, dapat alam natin kung sino ba ang ating tunay na pinaglilingkuran. Malinaw po yun, na dapat bilang isang mabuting katiwala, hindi lang basta katiwala yung word na pag-aaralan natin ngayon, pero bilang isang mabuting katiwala, dapat alam natin kung sino nga ba ang tunay na pinaglilingkuran natin. Sabi po sa Mateo 6:24, basahin ko po yung verses sa Tagalog. Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi niyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at kayamanan. We must know kung sino nga po ba talaga ang ating pinaglilingkuran. Sa generation po na meron tayo ngayon, nasasabi na ikaw ba yung tagapagmana ng kumpanya? Ayan, sa mga subsob sa trabaho. Hindi lang yata subsob yun eh. Talagang grabe yung pagiging workaholic na parang border na lang yata sa bahay. Pagka uuwi lang para matulog. Pero trabaho, ganyan, kayod talaga. Kaya nabibiro na ng mga ka-workmates, ikaw ba yung tagapagmana ng kumpanya? Kahit hindi naman. Meron pa pong isa. Alipin ng salapi. Ito po, naririnig ko sa isang Filipino vlogger. Naitago na lang po natin sa pangalang Secret. Baka mabash po ako. Anyways, pero yun po, hindi ko naman po sinasabi na huwag tayong magtrabaho para magkaroon ng income kasi kailangan naman talaga natin yun. Yung trabaho, yung pera, at yung iba't ibang resources na meron tayo, kaloob po yan ng Diyos. Blessing po yan ng Lord. Kaya wag naman po sanang dumating sa point na nagiging alipin na tayo ng pera or kung anumang mga bagay dito sa mundo. To the point na yun na yung nagpapaikot ng buhay natin. Pag wala yun, wala ka na din. Sana po, hindi po tayo dumating sa point na binitawan na natin yung Diyos na meron tayo para sa mundong panandalian lang. Ulitin ko po, bilang isang mabuting katiwala, dapat alam natin na si Kristo ang ating tunay na pinaglilingkuran. No one can serve two masters. Pipili lang po talaga tayo ng isa. At naniniwala naman po ako na ang pinili po natin ay si Kristo. Kasi unang-una po, pinili niya din tayo. Pangalawa po, bilang isang mabuting katiwala, dapat ay may lubusan din po tayong pag-iingat. Bakit kaya kailangan mag-ingat? Sabi po sa Efeso 5 verse 15 to 16, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Sa marami pong pagkakataon sa isang buhay ng mabuting katiwala, maraming daraan na pagsubok or susubukin ka talaga. Itetest talaga yung pagiging katiwala mo eh. Na-try nyo na po ba yun? Na may pinagkatiwala sa inyo, sinubok talaga kayo. To the point na parang mahihirapan kang timbangin kung magiging mabuting katiwala ka pa ba or itatago mo na ito yung ginawa mo. So, mahirap. Sobrang daming temptation sa mundong ito. Sobrang daming offer ng mundong ito. So, sa kabila ng offer ng mundo, sana po, lagi nating piliin na maging tapat sa Panginoon. Sabi nga po dun sa verse, di ba, maging maingat at maging matalino po tayo sa pamumuhay. Gamitin ito ng lubusan. Sabihin, talagang gamitin wisely. Sa English po, wise talaga yung word na ginamit eh. Wise. Ang ganda din ng translation sa English. Para sa mabuti ang bawat pagkakataon. So yung time po natin dito sa mundo, gamitin natin
sa mabuti sa bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyan, which is yung day po natin ngayon, yung panahon po natin ngayon. Maging maingat tayo sa mga pagkakataon, lalo na sa mga bagay na maaaring maglayo sa atin, sa Kanya. Maraming pagkakataon po ang ibibigay sa atin, maraming sitwasyon ang mangyayari sa buhay natin na akala natin okay lang, pero mararamdaman mo, malayo ka na pala sa Panginoon. Akala mo, okay sa iyo yun, pero ang ending, yung relationship mo pala kay Lord, unti-unti nang nawawala. Lagi po nating isik ang word ng Lord to help us na maging maingat sa mundong ito. Sabi nga po ni Kuya Kim, lamang ang may alam. If we know His word at ipinamumuhay po natin ito, it will guide us sa lahat ng ginagawa at gagawin pa natin. Ganun po kahalaga yung laman ng Biblia. Kasi sabi nga po, di ba, yan yung sandata natin. Yan yung panlaban natin sa anumang temptation dito sa mundo. Pangatlo, bilang mabuting katiwala, dapat ito din ay nababahagi natin sa iba. 1 Peter, o unang Pedro 4:10. Sabi po dito, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. We have different gifts na natanggap na pwede nating magamit to serve others. Bilang isang mabuting katiwala, hindi maganda na sarilihin lang natin ito. Tinuturo din po ito sa atin na ibahagi natin ito. Katulad po ng mga ginagawa natin dito sa church. Kailangan natin na mag-evangelize. Hindi naman po pwedeng, nandiyan na kaagad yung mag-evangelize. Kailangan po siyang ituro. Maging sa music team. Tinuturo, inaaral siya. Ibig sabihin, yung may mga kaalaman dun sa mga bagay na iyon, sineshare nila, binabahagi nila yung mga gifts and talents nila sa mga tao na may puso at handang magpaturo dun sa mga ministry na iyon. If you have extra resources, like sa finance po, pwede po tayong makatulong. Hindi lang dito sa loob ng simbahan, pero maging dun sa mga community po na malalapit sa atin. Lalo na tayo yung nakakaalam ng salita ng Lord. In so many ways, pwede po tayong makatulong. Ayan po, katulad ngayon, nalalapit po yung dalawang VBS sa Bacood at dito po sa ating church. Pwede po tayong makatulong sa mga ganong kaparaanan. Doon po, sa mga outreaches natin, marami pa rin po silang kailangan. Pwede po tayong tumulong. Huwag niyo na pong intayin na lalapit po sa inyo minsan. Kasi kung meron naman po kayong heart at kinakatok na po kayo ng Lord, lapit na po kayo. Ayan po, malalapitan niyo naman po yung ating mga pastor, yung ating mga elders, yung mga leaders po na naka-assign doon. So, in that way po, yung pinagkatiwala sa atin na resources, maganda po na naibabahagi din natin sa iba. Pero alam niyo po kung ano po yung pinaka-importante na dapat nating maibahagi sa iba? Alam niyo po ba? Oh. Ito po ay ang salita ng Diyos. Bilang isang mabuting katiwala, masarap pong isipin na nagawa na nating ibahagi ang Great Commission na matatagpuan saan po matatagpuan ang Great Commission? Matthew? Sige po, marami kayong number ha, tatama po ba yan? Matthew 28, verse 19 to 20. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon.
sa paglilingkod natin sa Kanya habang tayo ay nagiging isang mabuting katiwala sa kabila ng mundo na kinalalagyan natin ngayon na napakaraming temptation, maraming kaguluhan. Nandyan pa rin yung pangako niya na lagi niya tayong sasamahan hanggang sa katapusan ng panahon. Sarap pa maglingkod ng ganun, no? May pinangahawakan ka. Alam mong worth it yung ginagawa mo. Kaya mas namomotivate ka na pag-iigihan ko pa. Kasi syempre, ang sarap kaya sabihin kung si Lord na yung kaharap mo. Andiyan na si Lord. Sabihin niya, ayan na yung good and faithful servant ko. Ang sarap po sa tenga nun. Kasi di ba ang sarap din naman talaga na na-appreciate? Paano pa pagka si Lord na yung nag-appreciate sa atin? So, abangan po natin yung pagkakataon na yun. Kasi huwag tayong matakot, nakaharapin si Lord. Kasi yun ang inaantay natin eh. Kaya kung dumating siya mamaya, dumating siya bukas, excited po ba tayo? Iyon, lumalakas na amen ha. Parang nung nakaraan, hindi ko matandaan kung sino yung nagtanong, medyo mahina pa. Pero mabuti po yan. Sa pagkakakilala natin sa ating pinaglilingkuran, patuloy tayong lumakad sa kalooban niya bilang mabuting katiwala na lubos na nag-iingat sa kasulukuyang mundo. Huwag nating kalimutang ibahagi ang ipinagkaloob niya, lalong-lalo na ang libreng regalo na natanggap natin mula sa Kanya. At ito ay ang buhay na walang hanggan. Kaakibat nito ay ang mga gifts, talents na meron tayo na magagamit natin sa makabuluhang mga bagay upang malugod at papurihan natin siya. Isang tanong po ang iiwan ko sa inyo to reflect, sa atin to reflect. Nagiging isang mabuting katiwala po ba tayo sa kabila ng panahon natin ngayon? Magandang gabi po. Salamat, Sister Roan, sa magandang mensahe. At ngayon naman po ay dumako na tayo sa ating panalanginan. Hayaan niyo muna pong basahin ko yung mga prayer item para po sa mga nasa FB Live para may pagpe-pray din sila. Pag-pray po natin ang ating church, lalo na po yung Bible Vacation School, magkaroon ng magandang weather, kagaya ng sinabi ni Sister Grace nung Sunday. Electricity, wag mag-brown out para naman maganda yung yung lessons nila. Strength and wisdom ng mga volunteer teachers. At ganun din daw po, wag magkakasakit ang mga kids. Kasama din po yung para sa Bacood na Bible Vacation School. Ganun din po yung mga pastor natin, at ang kanilang pamilya, Pastor Aidy, Pastor Ayan, Pastor Daniel, Pastor Gib, and Pastor Francis, at saka po si Pastora, ni Pastor Francis, Maan, oo, nakakalimutan natin siyang ipag-pray. At sino pa po ba? Prayer partner po. Ganon din naman po yung para po sa ating mga may sakit na member. Nakita natin sa intercessor si Sister Margie, tsaka si Brother Rico na patuloy po nating pag-pray, si Sister Glory Ann, Sister Cecil nanghihingi ng prayer. At yung alam niyo pa po na may mga karamdaman, isama niyo na lang po yun. At ganun din po para sa ating bansa. Yung kaguluhan na nangyayari sa Senado, sama niyo na po sa prayer yon. At ganun din po yung mga empleyado ng gobyerno at mga politiko, maparusahan at managot sa batas, yung mga tiwali. Pero yung mga good naman ho, ipag-pray natin na bigyan pa sila ng karunungan para maipatupad yung tamang batas para sa ating bansa. Yun lamang po. Magsama-sama na po yung mga women, mga men, at saka mga youth.
habang tapos na po ba? Tapos na po ba ang lahat? Habang pinapalakad po ang ating red bag, ay hayaan niyo pong basahin ko ang mga announcement po para next week, May 27. Ang speaker po para next week ay si Sister Diane Angeles. Ang presider po ay si Sister Kimberly Bren. Tama ba yun, Bren? Ang song leader po ay Sister Valerie Agno. Ang food assigned po ay ang youth. Ang last week po na offering ay 561 at ang attendance po ay 55. Sama-sama po nating ipag-pray ang ating mga kaloob. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapala nyo sa bawat isa. Salamat po sa mga nagkaloob po ngayong araw na to. At dalangin po namin, Panginoon, na magamit ito sa mga gawain po sa ating simbahan, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa na patuloy na pagpalain ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo, at ang lahat-lahat po sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon naman po ay tawagin natin si Pastor Daniel para po sa ating closing prayer. Sorry po, may commercial break lang. So, maraming salamat po sa lahat ng nakasama po natin sa ating prayer meeting ngayon. So, ngayong gabi rin po, gusto ko rin pong i-acknowledge yung mga volunteers natin at mga mangunguna sa VBS po sa Bacood. Kung maaari po, pakitayo po. Mamaan, pwede niyo pong i-introduce sa amin ang inyong mga bisita po. Pangalan po nila, ma'am. Si Ma'am si Teacher Jessa, tsaka si Win. Yan. Winner. So salamat po sa inyong ministry. Salamat po sa pagtulong sa amin. And we pray po na hindi lang po ito yung first time na makatrabaho po namin kayo. And salamat din po sa pagkain po na pinrepare ni Brother Alvin. Salamat po sa host natin ngayon. Okay. Tsaka po, lahat po ng volunteers ng VBS may practice daw po ngayon po. Right after the prayer meeting po. Wala na po? Kung wala na po, nirequest ko ang lahat na tayo po tumayo. Gusto ko pong lingunin nyo ang inyong nasa kaliwa at nasa kanan. We pray na mag-speak kayo ng blessing sa Kanya kahit short lang. Ano yung something na ipagpapasalamat mo kay Lord sa Kanya? Yan. Bibigyan ko po kayo ng ilang minuto bago po ako mag-closing prayer. Let's pray.
Aming Diyos, kami po ay muli nandirito sa inyong tahanan upang ilapit, Panginoon, sa inyo ang aming mga prayer concerns. Marami po sa amin ang pumunta dito sa church ng mabigat ang kanilang puso. Ang iba po ay basag, napapagod, nag-aalala. Yung iba po nagagalit, nagtitimpi. Pero sa kahit anong kondisyon man po ng aming mga puso, nandito po kami sa church. At the moment, Panginoon, na kami pumasok dito, nakaramdam po kami ng kapayapaan. Nakaramdam kami, Panginoon, ng pag-ibig na nanggagaling po sa inyo. Sa pamamagitan, Panginoon, ng mga patotoo ng aming mga kapatid, ito po ay blessing din po sa amin na nakikinig dahil kami rin po ay muli naka-experience ng kung paano po kayo kumilos sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga answered prayers ng aming mga kapatid na kami po ay may pagkakataon na maki-rejoice, Panginoon, sa kanila, maki-celebrate sa kanila. Sa pamamagitan, Panginoon, ng mga kapatiran namin, meron kaming pagkakataon na maki-mourn din sa kanila, Panginoon, kung sila po ay nalulungkot. Nandito din po kami sa church upang samahan ng bawat isa na i-go through, Panginoon, yung process in getting to know you. Sa process namin ng pagpapalalim sa inyo. Sa process ng transformation, Panginoon. We pray na kayo po ang siyang sumama sa amin all throughout the way. Salamat, Panginoon, sa inyong mensahe sa amin na muli kaming napalalahanan na kung gaano po kalaki yung parte nyo po sa mga buhay namin. Hindi po bilang kami yung perfect example ng mabuting katiwala, pero dahil po may mga tao kayong ginamit sa Bible, si Jesus, Panginoon, ang aming pinaka-perfect example na kung saan meron kaming kakayahan na mag-reflect sa buhay niya at kung paano niyo po ba nais na mamuhay ang bawat isa sa amin na nakakalugod nyo sa inyong presensya, sa inyong harapan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga tao nandirito na patuloy na nagsasakripisyo ng kanilang panahon, oras, resources, papunta dito at pauwi. Nawa, Panginoon, kayo po ang magbalik sa kanila ng pagpapala. Nawa kayo po mag-minister sa kanila individually, Panginoon. Sa kanilang prayer time, kayo po ang siyang mangusap sa kanila. Sa kanilang Bible reading, Panginoon, kayo po ang siyang magturo sa kanila. At sa susunod na linggo, Panginoon, maging sa Sunday, sa prayer meeting, sa lahat po ng activities ng church namin, nawa magkaisa kami sa pagpapalalim po sa aming spiritual na buhay. We pray na kayo po siya mag-bless sa amin at kayo po patuloy mag-bless ng pagkain na pagsasaluhan namin. Nawa kayo po ang maging sentro ng fellowship namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po.